everyone! Welcome back to my channel. Here is your Mami Lola once again. For today, magpo-propagate po ako ng aking Anthurium Green Dorayaki. Ito po siya. Yan. And, kaya gusto ko na siyang i-propagate kasi ito, ayan, dalawa na po yung kanyang anong tawag dito? Puno. So, yan, from 1, naging 2 na. Kasi nabili ko siya noong November 21, 2021. So, magto 2 years na. Medyo mabagal yung growth niya. And siguro kasi nga kailangan na itong paghiwalayin. Ayan. So, yun po. Ipopropagate ko na siya. Ang kailangan natin is cutter. Bali ito na nainitan ko na siya. Ginamitan ko ng lighter para uminit. So, para ma-sterilize na. And ang aking dietane, gamot dun sa sugat nitong Anthurium pag nakat ko na siya para ma-avoid natin yung ma-infect yung kanyang stem. Ayan, kasi doon magsisimula yung baka mamatay siya pag na-infect siya. So, itong kailangan natin, dietane. And syempre, bagong pot. And yung ating potting mix, andito siya. Bali, ang gamit kong potting mix is, bigat yan. Galing siya sa Happy Village. Ayan, ito yun. Bali, Aroid Premium Mix ng Happy Village. Yan ang aking ginagamit na media. So, yan, start na po tayo. Tatanggalin ko dito. Ilulus ko muna yung kanyang soil. Kasi medyo mabilis mag-dry yung kanyang potting mix pagka clay pots kasi nga yung water napupunta pa siya dito sa clay pot. Ayan, sa halip na doon na ko-concentrate sa roots. Naku, mahirap. Dikit na. Nakakatakot. Ayoko naman may masirang roots pero hindi natin maiiwasan yun. May madadamage talaga. Tanggalin ko muna yung ibang ating mix. Oops! Ayan. Ito na po. Ayan. Ito ang kanyang mga roots. Maganda. So, hahanapin ko kung saan ko siya dapat i-cut. Init po. Yun. Ayan po, natanggal ko na. Ito na nga, meron siyang bagong dahon. Ayan. So, isa. And check ko yung, feel ko ito yung mother plant. So, galing siya dito. Oh, pwede pa rin tanggalin. Oh, see? Dito po sila nanggaling talaga. Ito, may bago naman siyang dahon. Tatry ko. Naku, paano ba to? Sana magkaroon pa siya dito ng mga bagong suloy. And, saan ko ba siya tinanggal? Parang wala. Parang saan ang sugat nito?
Ayun, ito. Ito po. Ayan. Yan ang sugat niya. So, lagyan natin konti. Okay. Then, yung isa. Saan ko siya putol? Parang wala akong makita. Wala. Siguro dito lang sa itong mother plant. Lagay ko yung potting mix na dati niya. Ito yung napili kong pot. Parang medium size. Kasi pag masyadong malaki, pag diniligan mo, matagal matuyo yung potting mix. Then, dun po nag-start yung nagro-root rot. Pag hindi agad, hindi well draining yung potting mix, and pag masyadong malaki yung pot. So, ito na. Ito na po yung isang lakat ko. Tabi muna natin. Ito na po yung pangalawa. Parang feel ko maliit yata itong pot na to para sa kanya. Dahil sobrang na ang roots. Anyway, saka ko na lang ililipat pagka stable na uli siya. Ililipat ko siya sa medyo bigger pot. Okay. And then, lalagay ko yung mga sphagnum moss dyan sa gilid. Kasi, yung para dun sa mga aerial roots or basta, hindi man siya. Basta may lumalabas kasing roots dito agad sa pinakapuno niya. So, yan. Yung ating pangalawang dorayake. Ganda ng bagong leaf. Parang gumagalaw. So, ito naman, kukuha ko ng pot para dito. Dito lang ganito lang kaliit. So, dito talaga nanggaling yung dalawa. So, cutting din siguro. So, itong tag, kasi nabili ko siya ng 7,500. Siguro, dito na lang. Dito naman yung mother plant. Ito na po yung mga na-propagate kong green dorayake. Ayan. And yung pinanggalingan nila na mother plant. Dito nagsuwi eh. So, pwede pa. Nakita ko, maganda pa naman. Baka sakali, magkaroon pa uli dyan ng bagong mga plants. Ayan. Promise, i-update ko po kayo dito sa tatlong pot ng green dorayake. So, yun lang po, and thank you for watching. Bye!